Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang taong umiibig minsan ay nabubulagan na sa katotohanan. Kahit na mali ang relasyon na kanilang pinasok, hindi agad sila nakakaalis mula doon dahil mahal na nila ang tao. Subalit sino ang mag-aakala nang dahil sa pagmamahal, nakakagawa ng isang bagay ang tao, kahit na alam niyang mali ito. Iyan ang naging kapalaran ng babae sa kwento natin ngayon. Ang pagkatuklas. June 27, 2000, nag-report ang isang housekeeper ng isang apartment sa mga pulis. Nang pasukin niya ang loob ng isang unit, nakita niya ang labi ng isang lalaki na may mga dugo. Sa record ng apartment complex, ang huling taong pumasok sa unit ay ang babaeng si Mira. Sino ang lalaking biktima at ano ang kinalaman ni Mira sa krimen? Ang babaeng sinasabing huling pumasok sa apartment ay kinilalang si Yang Yang o Mira, 25 years old. Si Mira ay ipinanganak sa China ng taong 1976. Musmos pa lamang si Mira, naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Kaya naman mag-isa siyang pinalaki ng kanyang nanay. Bata pa lang siya, marami na siyang gustong matutunan at tila perfectionist. Matapos graduate ng vocational course at 17 years old pa lang noon, nagsimula magtrabaho sa Xiamen Airlines bilang isang flight attendant si Mira. Ang pagiging flight attendant ay isa sa pinaka-tinitingalang trabaho noon sa China. Matapos ang 4 na taon, naging isang senior attendant si Mira. Dahil sa kanyang galing at dedikasyon sa trabaho, nakatanggap ng award si Mira. Itinangal siya bilang isa sa 10 pinakamagaling na cabin crew ng Xiamen Airlines. Taong 1997, nakilala ni Mira ang lalaking si Gao Xiaobin o Gian, 35 years old. Si Gian ay isang CEO ng isang real estate company. Nasa flight noon si Gian para sa isang business trip at naka-duty si Mira bilang flight attendant. Nabighani ang lalaki sa ganda ni Mira at nagkaroon ng interes sa dalaga. Ilang beses humingi si Gian ng kape at soft drinks kay Mia. Kasabay nito, hinihingi din ni Gian ang page number ni Mira. Dahil sa kakulitan ng lalaki, wala nang nagawa si Mira at ibinigay ang kanyang number sa lalaki. Naisip noon ni Mira na wala namang mawawala kung ibibigay niya ang gusto ng lalaki at hindi naman niya tatawagan pabalik ito. Sa mga sumunod na araw, laging tinatawagan ni Gian si Mira tuwing siya ay nasa Xiamen kung saan nakatira ang dalaga. Niyaya ni Gian si Mira sa isang date. Isang beses lang sinagot ni Mira ang tawag ni Gian at hindi siya pumayag sa gusto nitong date. Nang mga oras na iyon, wala sa isip ni Mira ang pakikipagrelasyon. Bukod sa busy sa trabaho, may plano na kasing mag-aral sa kolehiyo sa isang universidad sa Beijing si Mira. Sinabi ito ni Mira sa kanyang nanay at pumayag naman ito. Kaya naman tumigil na sa trabaho si Mira at nag-enroll sa kolehiyo. Lingid sa kanyang kaalaman, sa Beijing din pala nakatira si Gian. Taong 1998, nakatanggap si Mira ng tawag mula kay Gian habang siya ay nasa dorm. Isang taon na nang sila ay nagkakilala pero hindi pala tumigil ang lalaki na hanapin si Mira. Hinanap ni Gian ang bahay ni Mira at nagpakilala sa nanay nito. Ibinigay naman ng nanay ni Mira ang number ng kanyang dorm sa lalaki. Sinagot ni Mira ang tawag at nagulat siya nang magpakilala ang lalaki na siya ay si Gian. Hindi siya makapaniwala kung paano nalaman ng lalaki ang kanyang number kahit na 1 taon na ang lumipas nang sila ay magkita. Sinabi ni Gian na gusto niyang makipag-date kay Mira agad-agad pero hindi pumayag ang babae. Kinabukasan, sakay ng mamahaling sasakyan na kotse, sinundo ni Gian si Mira sa universidad. Paglabas ni Mira, nakita niya ang isang Mercedes-Benz na kotse. Agad na nagka-ideya si Mira na iyon ay ang sasakyan ni Gian. Maya-maya pa,
bumaba ang binata sa kotse, lumapit kay Mira at may dalang bulaklak. At iyon na ang simula ng panliligaw ni Gian kay Mira. Hindi naman na humindi pa si Mira dahil naging interesado na siya sa lalaki kahit na 10 taon ang kanilang agwat. June 1998, nag-enroll si Gian sa isang English class kung saan naka-enroll din si Mira. Pinilit ni Gian na maka-attend sa klase ng dalaga kahit na ilang beses lang. Nakita ni Mira ang sinseridad ng lalaki para siya ay lalong makilala. Kaya naman pumayag na si Mira na makipag-date kay Gian. Isang beses na naaksidente ang kamay ni Mira at si Gian ang una niyang tinawagan para samahan siya sa ospital. Doon ay nakita ni Mira ang concern ng kanyang manliligaw. Nang mga panahon na iyon, tila nahuhulog na ang loob ni Mira kay Gian. Binigyan ni Gian si Mira ng isang pager at silang dalawa lang ang nag-uusap doon. 3 araw nag-intay si Mira sa tawag ng lalaki, subalit wala siyang natatanggap. Sa pang-4 na araw, dun lang siya nakatanggap ng mensahe. Masaya siya dahil gustong-gusto niya ding makausap si Gian. Gabi na noon at ayaw ni Mira na magising ang kanyang doormate kung gagamitin niya ang telepono doon. Kaya naman bumaba ng dorm si Mira at gumamit ng telephone booth. Doon lang na-realize ni Mira na hindi pala si Gian ang nag-message kundi isang weather forecast. Napagtanto na ni Mira ng mga oras na ito na may gusto na pala siya kay Gian. Nang nag-birthday si Mira, isang party ang inorganize ni Gian para sa kanya. Binilhan din siya ni Gian ng isang apartment para hindi na ito tumira pa sa dorm. At taong 1998, tuluyan nang nagsama sa nasabing apartment si Mira at Gian. At doon na rin nagsimula ang kanilang formal na relasyon. Matapos makagraduate, nagbalak bumalik si Mira sa pagtatrabaho bilang flight attendant. Pero hindi na siya pinayagan ni Gian at gusto nito na manatili na lang sa apartment kasama niya. Kalaunan nabuntis si Mira pero ayaw ni Gian na magkaroon ng anak. Kaya naman napilitan si Mira na hindi na ituloy ang kanyang pagbubuntis. Simula noon, medyo nagduda na ang dalaga sa totoong ugali ng kanyang kasintahan. Madalas din may kausap ang lalaki sa cellphone, ngunit dahil iba ang lengguwahe, hindi niya maintindihan ito. Isang beses, nadulas ang pinsan ni Gian at sinabi kay Mira na may asawa na si Gian. Kinompronta ni Mira ang kanyang boyfriend at umami naman ito sa kanya. Ayon kay Gian, may asawa na siya at may isang anak. Plano na daw talaga ni Gian na hiwalayan ang kanyang asawa, kaso lang iniisip niya ang kanilang anak. Nagsorry naman si Gian kay Mira habang siya ay umiiyak. Sinigurado din niya na makikipaghiwalay na siya sa kanyang asawa at pakakasalan si Mira. Naawa ang dalaga, naniwala kay Gian at hindi nakipaghiwalay dito. Pero ang katotohanan, wala pala talagang balak si Gian na iwan ang kanyang mag-ina. Taong 1999 at Chinese New Year, umuwi si Gian sa kanyang mag-ina. Nang panahon na ito, umasa si Mira na tuluyang aayusin ng kanyang boyfriend ang divorce sa asawa. February 16, bumalik si Gian kay Mira. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawa dahil nalaman ni Mira na hindi pa inaayos ni Gian ang kanyang divorce. Pinilit ni Mira na tawagan ni Gian ang kanyang asawa para sabihin na bukas din ay pupunta ang babae at magpapakilala bilang girlfriend ni Gian. Pero hindi naniwala ang asawa ni Gian at inakalang isang biro lamang ang tawag. Kinabukasan, bumiyahe si Mira at Gian papunta sa bahay ng lalaki. Pero nawala ang lakas ng loob ni Mira na magpakita sa asawa ng kanyang boyfriend at umuwi na lang. At sinabihan na lang si Gian na hiwalayan na ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, inamin naman ni Gian sa kanyang asawang si Tina na kalaguyo niya si Mira. Nanghingi si Gian ng divorce kay Tina subalit hindi pumayag ang babae at nagalit sa asawa. Nalaman ng mga magulang ni Gian ang kanyang pambababae. Hindi masaya ang kanyang mga magulang na may ibang babae ang kanilang anak. Gusto nilang hiwalayan ni Gian si Mira pero hindi ito pumayag.
March 1999, pumunta ang mga magulang ni Gian sa Beijing para magkunwaring magpapagamot. Plano nilang bantayan si Mira dahil alam nilang walang gagawin ang babae na mabuti at gagamitin lang ang pera ng kanilang anak. Hindi din gusto ng mga magulang ni Gian si Mira dahil sinira nito ang pamilya ni Gian at Tina. Isang araw, nawala ang Rolex ni Gian. Pinagbintangan ng mga magulang ni Gian si Mira at pinagsabihan ng hindi maganda. Nagalit si Mira kay Gian dahil masasakit na salita ang sinabi ng mga magulang nito sa kanya. Isang buwang hindi nag-usap ang dalawa at unti-unting nasira ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang linggo, hindi na naging maayos si Gian at Mira at puro away na lang ang nangyari sa kanila. Kaya naman matapos ang ilang buwan, nagdesisyon na si Mira na aalis para mag-aral sa ibang bansa. Ito rin ang paraan niya para lumayo na kay Gian at magkaroon siya ng kapayapaan. Sinabi niya ito kay Gian at hindi naman ito tumutol. April 2000, nagpunta si Mira sa Switzerland para mag-aral ng hotel management. Subalit hindi na natahimik pa noon ang dalaga. Palagi pa rin siyang tinatawagan ni Gian at nagulat siyang nahanap pa rin siya nito kahit na napakalayo niya na sa China. Napaisip tuloy si Mira at napagtanto na mahalaga pa din siya kay Gian at muling nahulog ang loob niya dito. Sa tuwing bakasyon, umuwi si Mira sa China para sila ay magkita ng kanyang boyfriend. Masasabing sabik sila sa isa't isa pero palagi pa rin silang nag-aaway. Isang beses kasi, naabutan ni Mira si Gian nasa isang bar at may kalandi ang babae. Pinahiya ni Mira si Gian sa harap ng kanyang mga kaibigan kaya nagalit ang lalaki at sinaktan siya nito. July 2000, nalaman ni Mira na binilhan ni Gian si Tina ng bahay sa Beijing at doon natitira. Sa nangyaring ito, naramdaman ng dalaga na hindi talaga siya pakakasalan ni Gian. August 3, 2000, pabalik na dapat si Mira sa Switzerland at hinatid siya ni Gian sa airport. Subalit ang hindi alam ni Gian, hindi tumuloy si Mira sa kanyang flight. Nagpunta si Mira kay Tina at nagpanggap na social worker. May pinainom na gamot si Mira sa kanyang karibal at kunwari ito ay gamot para sa bagong sakit na kumakalat. Pero ang totoo, ang ipinainom ni Mira ay isang nakakalasong kemikal. Hindi naman nag-alinlangan si Tina at ininom ang gamot. Nang mapansin ni Mira na walang nangyayari kay Tina, muli niya itong pinainom ng isang gamot at sinabi naman na ang gamot na iyon ay para sa matibay na resistensya. Napansin ni Mira na tila walang nangyayari kay Tina kaya umalis na lang siya ng bahay nito at bumalik sa Switzerland. Nang araw na iyon ay umuwi si Gian at sinabi ni Tina sa kanya na hindi maayos ang pakiramdam niya simula nang may ininom siyang gamot na galing umano sa isang social worker. Agad namang tinakbo ni Gian si Tina sa isang ospital. Naagapan ang kondisyon ng babae at siya ay gumaling. Naghinala si Gian na ang babae ay walang iba kundi ang kanyang kaluguyong si Mira. Dahil sa pangamba na may iba pang gagawin si Mira sa kanyang pamilya, ilang buwang hindi kinausap o tinawagan ni Gian ang dalaga. Pero hindi niya natiis si Mira at kinausap muli ito. April 2001, natapos si Mira sa pag-aaral at bumalik muli sa China. Doon ay nagsimula ulit si Gian at Mira ng kanilang relasyon pero hindi pa rin nakipaghiwalay ang lalaki sa kanyang asawa. Mag-isang tumira si Mira sa apartment na binabayaran ni Gian. Binibigyan din siya ni Gian ng allowance na 46,000 kada buwan. Hanggang sa inalok si Mira ng kanyang nanay na manirahan sa Canada. Nakapangasawa kasi ito ng isang Canadian citizen. Nakita itong oportunidad ni Mira para malayo na kay Gian at matahimik na ang kanyang buhay. Nang mga oras na ito, sobrang labo na ng relasyon nilang dalawa. Kaya pumayag na rin si Gian na umalis na si Mira at tinulungan pa nga ito sa pagkuha ng kanyang bisa. At nagsimula na ding makipagrelasyon si Gian sa ibang babae.
Isang beses sinundan ni Mira si Gian at nalaman ito ng lalaki. Pinagbandaan niya si Mira na kapag nangailan pa siya ulit ay papatayin niya si Mira. Ang pangyayari. June 27, 2000, nagtungo si Mira sa apartment na nirerentahan ni Gian. May gusto kasi siyang itanong tungkol sa papeles ng pag-aayos ng visa. Nakita ng dalaga na may tumawag kay Gian at malakas ang hinala niyang bagong babae yon ni Gian. Hindi nagustuhan ni Gian ang pangingialam ni Mira at isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawa. Nagalit na din noon si Mira kaya naman sinabi niya kay Gian na meron siyang bagong boyfriend. Bigla na lang kumuha ng isang patalim ang lalaki. Tinakot si Mira at sinabing dapat ay una pa lang ay pinatay niya na ito. Nag-agawa ng patalim ang dalawa hanggang sa masaksak ni Mira ang kanyang kasintahang si Gian. Nasa isip o mano noon ni Mira na makakaganti na siya sa hirap na naranasan niya kay Gian. At makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang binawian ng buhay si Gian. At para itago ang labi, lumabas si Mira para bumili ng isang malaking maleta. Pero pagbalik niya, natuklasan na pala ng housekeeper ang nangyari at nagsumbong na sa mga pulis. Agad na tumakas si Mira at nagtungo sa isang hotel para ipagamot ang sugat sa kanyang kamay. Dinala din ni Mira ang pera, relo at kotse ni Gian. Matapos nito, lumipat ang dalaga sa ibang apartment para magtago. Ang investigasyon. Ayon sa mga pulis, nalaman nilang si Mira ang huling kasama ni Gian bago ang krimen. Kaya naman itinuring nilang sospek ang dalaga. Agad nilang hinanap si Mira sa bawat hotel at apartment. Nakausap ng mga pulis ang taong malalapit sa dalawa. At napagtanto nila na hindi alam ni Mira na may asawa na si Gian nang nagsimula ang kanilang relasyon. Nakakuha din ang mga pulis ng kopya ng CCTV na nakita si Mira sa elevator 2 oras bago mamatay si Gian. Ang pagkahuli. 3 buwan matapos ang krimen, sa wakas ay nadakip si Mira ng September 8, 2000. Nahuli siya ng mga pulis sa Canadian Embassy habang nag-a-apply ng visa. Inamin niya ang krimen pero aksidente lang daw ang lahat at wala siyang intensyon na patayin si Gian. Kinasuhan si Mira ng intentional homicide at theft. Ikinulong siya habang naghihintay ng trial. Sa trial, napatunayan si Mira na guilty sa 2 kaso laban sa kanya. Ayon sa judge, masyado kasing naghangad si Mira ng kaligayahan na tingin niya ay para sa kanya. Kahit alam niyang mali ang relasyon niya kay Gian. October 2002, hinatulan si Mira ng bitay. Agad na umapila ang kanyang kampo para sa hatol. Idiniin ng kanyang abogado na niloko siya ni Gian ng una pa lamang. At makalipas ang 1 taon, napababa sa habang buhay na pagkakakulong ang hatol kay Mira. Taong 2008, nang ibaba ang desisyon na 16 years na lang makukulong si Mira at hindi bitay dahil sa maganda ang kanyang naging record sa kulungan. Ano ang masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Aksidente kaya talagang nasaksak ni Mira ang kanyang kasintahang si Gian dahil sa mga panloloko nito? O meron talaga siyang pagkakasala dahil hindi pa rin siya kumalas sa relasyon nila ni Gian? Sa tingin nyo, bakit kaya nagloko si Gian sa kanyang asawa at ipinilit ang kanyang sarili kay Mira? Tingin nyo, mahal kaya ni Gian si Mira dahil ilang beses niyang hinabol-habol ang dalaga? Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na bigyan ng title ang storya natin ngayon, ano ang ibibigay nyo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!